Hello guys, Gerald Cristobal here and welcome to my short training video. Okay, so ang topic ko this evening is how to present one-on-one. Okay, so itong ituturo ko sa iyo ngayon, ito yung mga strategy or ito yung mga skills na ginagawa ko. Ito yung mga pattern na sinusundan ko kung bakit ako nakakapag-close. So, ito yung ituturo ko ngayon, itong malalaman mo is ito yung tungkol sa mga naging effective sa akin. So, hindi siya by theory. Kumbaga, ito yung mga naging effective sa akin. Okay? So, how to present one-on-one? Ako, kwento ko lang, bago ko simulan, ikwento ko lang kasi dati, nung bago pa lang ako sa network marketing business, syempre, alam ko, yung products namin, napakaganda. Di ba? And yung company namin, alam ko, sobrang tibay, sobrang lupit. Ngayon, ang nangyayari, sa sobrang gusto kong ma-amaze, yung mga kinakausap ko, yung customers ko, or yung gusto kong maging downline, ang ginagawa ko, lahat ng detalye, pine-present ko or kinukwento ko na. And ang ginagawa ko, kapag nandiyan na sa harapan ko, hindi na ako kumukonek. Ang ginagawa ko, kinukwento ko na kagad yung kitaan, kinukwento ko na kagad yung gano'ng kaganda at effective yung product, and good news and bad news. Yan, bad news, di ba? Walang sumasali. So, inanalyze ko, ano yung mali ko? Saan ako nagkakamali? So, ngayon, nakita ko yung mga strategy na pwede kong gawin and good news, nag-work siya. Okay, eto siya. Bigyan ko ng konting idea kung paano ko siya ginagawa. Okay, para sa akin, yung presentation ng one-on-one, hinahati ko yan sa tatlong bahagi. Una, yung intro. Yan. Intro. Yan. Intro. Ito yung portion na kung saan kailangan kumonek ka sa taong kinakausap mo. Sa intro, kailangan malaman mo yung needs. Ulit, di ba? Actually, very important to. Sa lahat ng presentation ko, lagi ko yata nasasabi to. Kasi ito talaga yung pinaka-importante. Needs. Wants. Desire. Yan. Problems. Or even yung frustration, ganun yan. So, okay na yan, masyado na mahaba. So para sa akin, kung bago pa lang mo siyang kinakausap, para sa akin, lalo na kung ni-refer lang yan sa'yo, kung hindi mo pa siya totally kakilala, may tinatawag akong barrier eh. Kumbaga, sa pag-uusap nyo, hindi pa siya as is sa'yo. So, hassle kung magpe-present ka ng negosyo mo agad. So, walang connect. Ang pinaka-importante sa strategy na to, lalo na sa one-on-one, hanapin mo yung deepest reason why niya. Bakit niya kailangan sumali sa opportunity mo? Ganun siya. Kailangan malaman niya ano ba yung posibleng maging dahilan? Bakit niya kailangan sumali sa opportunity mo? And ano yung magiging part mo? Ano yung magiging part mo para makatulong sa kanya? Ayan. Kailangan maramdaman niya na tutulungan mo siya. At kailangan yung ipe-present mo sa kanya, kailangan niya na maintindihan niya na kailangan niya yun. Basta yun ang ito yung pinakaunang strategy, ito yung pinakaunang step mo. Ito yung pinakaunang step. Yung intro. Yan. Kailangan, kasi ano pa kayo eh, may wall pa yan eh, parang may wall pa yan. Ang kailangan mabasag mo muna yun. Hanapin mo yung deepest why. Hanapin mo yung needs, wants, desire, problem ng taong kausap mo. Kapag nagawa mo yun, good news, pwede mo nang iba to or pwede mo nang i-present
Yung body. Oo, yung body. Ano yung body na yan? Ano ba yan? So, nandiyan na, yun na yung pwede mo na i-present yung ano mo, yung opportunity mo. Pero I highly suggest, kapag nagawa mo na to, hindi mo na kailangan lupitan dito. Yung mga importante lang, yung mga kailangan niya. For example, kung nakita mo sa need niya, kailangan niya ng pera, kailangan niya ng extra income. Wag mo i-highlight lahat sa product o ubusin mo yung oras mo doon. Kailangan, doon mo iba to, kaya ganito. Kaya mo kailangan na malaman to, yung deepest why, reason why, yung needs, wants, desire, problem, para alam mo kung ano yung ibabato mo or i-highlight mo sa body. Or kung ano yung i-highlight mo, it's either, kasi ganito yan, kapag pinalisan mo yung lahat, baka 2 hours na, 3 hours na, hindi ka pa tapos. 'Di ba? Inantok na yan, na-excite nga siya dito, sa sobrang tagal mo naman sa body or sa marketing plan mo, sa sobrang tagal, ang nangyari sa kanya, nainip na. Kumbaga, ang tao kasi, kumbaga, na search ko, oo, ayon sa eksperto, di ba? 2 hours lang kailangan ang tao na para nakikinig sa seminar, parang gano'n. Hanggang kaya niya lang mag-absorb, hanggang 2 hours lang. At saka kung masyadong maraming palabok or masyadong maraming detalye, hindi kayang i-absorb. Majority ng mga tao hindi kaya mag-absorb ng napakaraming information and yung lalampas pa sa 2 hours. Di ba? Ayan. So, magdedepende dito kung ano yung needs, wants, desire niya, magdedepende kung magfo-focus ka ba, magdedepende kasi kung magfo-focus ka sa products, or sa kitaan. Ayan. Or, baka sa system. System na ginawa mo. Parang ganito. Hindi mo pwedeng i-focus yung kitaan or yung pera, baka mayaman na siya. Baka ang kailangan niya is yung product na ino-offer mo. Nagets? And I'm sure nagets mo yan. Or baka, alam niya na yung kitaan, baka networker na yan, baka baliw na yan sa kitaan. So, hindi mo na pwedeng ibida yung kitaan. 'Di ba? O yung system ng company mo, alam niya na yun. Lalo na kung networker na yan, hindi mo na mababaliw yan sa kitaan, sa mga cheque-cheque. Hindi na. Hindi mo na rin siya mababaliw sa pera. Possible, may pera na siya. And baka possible, wala naman siyang interest sa products. Baka posible sa system. Hopefully, nagigets mo ako. So, products, ayan. And, kasi ang gagawin mo dito, i-identify mo ito eh. I-identify mo kung ano yung kailangan niya. Kapag na-identify mo na, it's either products, kitaan, system, ito yung panghuli. Ito yung pinakamadali para sa akin. Basta ma-identify mo to, basta magawa mo ng tama yung intro mo, pag nagawa mo na to, pag nalaman mo na to, madali mo na to makikita, madali mo na siyang mapepresentahan, madali mo siyang ma-close. And, kapag nagawa mo to, eto na. Ang pinakamadali, kasi dati ako baliktad eh. Ito pinakamadali, ito pala pinakamahirap. Yung kailangan mong malaman yung reason why niya. Actually, may mga script ako dyan. So, intro, body, tapos closing. Yan. So, closing or lead to close. Yan. So, magiging madali na lang to. Bakit? Kasi, ang pinaka-importante, ito. Kumbaga yung presentation ko, nagdedepende dito. Ganun siya. Kapag matagal ko siyang ma-open, medyo matagal. And malalaman ko kung open-minded siya o hindi. Yun ang isa sa mga purpose na itong strategy na to.
kung malalaman mo siya kung para ba siya sa negosyo mo o hindi. Kasi may mga taong gustong umasenso pero hindi naman willing gumawa ng paraan. So, hindi mo siya prospect. Iwanan mo, reject mo na. So, ganun siya. Ayan. So, closing. So, paano ba mag-close? Paano ba mag-close? Ayun ang isa sa mga tanong ng mga leaders ko. Okay, bigyan ko kayo ng isa sa mga ginagamit kong closing. Okay lang? Ayan. So, ituturo ko paano ako nag-close. Yung tipong hindi siya masyadong pangit pakinggan, 'di ba? Minsan kasi sa network marketing, kapag nagko-close tayo, ano 'yan eh, kumbaga nakakatakot, 'di ba? Nakakatakot, kumbaga nakakahiya. Parang 'di ba? So, isa sa mga importante, malaman mo ano ba yung mga bigyan kita ng konting idea, ano ba yung ginagamit ko after ko nakita na okay na siya, 'di ba? Okay na siya sa sale, okay na siya, kumbaga, okay na siya sa sale. Okay na siya sa intro, kumbaga natap ko yung needs, wants, desire niya. And then, body products, ayan, kumbaga yung body, ayan, yung products, kitaan. Basta pag nalaman ko na siya kung ano na, ngayon, isa sa mga ginagawa ko, isa sa mga magic word na ginagamit ko dyan is, simple lang. Ito yung pinaka-magic word. Ano yung pinaka nagustuhan mo sa piniresent ko sa'yo? Yo. Isa sa mga magic word na ginagawa ko. Kasi, yung behind psychology, nasasabi mo, ano yung pinaka nagustuhan mo sa piniresent ko sa'yo, is babalikan niya yung mga piniresent mo na nagustuhan niya lang. Kasi wala namang perfect presentation. Kahit sino. Walang perfect. May negative and merong positive na presentation. May negative. Normal lang yon. And may positive. So ngayon, mostly kasi naririnig ko sa ibang network marketer is, nagustuhan mo ba? Boom. Kapag binanggit mo yung nagustuhan mo ba? Pag binanggit mo yung nagustuhan mo ba? Pwedeng sabihin niya, ay, hindi. Boom. Tapos ka na. Close na yung mo. Talo ka na doon. Ay, hindi. Hindi ko nagustuhan. Wala na. Tapos na. Hindi ka na makakapasok doon. Hindi ka na makakarangkada doon. Kung binanggit mo, ano yung pinaka nagustuhan mo? Magre-recall yan. Bam. Pag-recall, ay, gusto ko yung system. Boom. Doon mo siya ibato. Doon mo siya i-close lalo. Doon mo papuntahin yung usapan. Pagka ang sinabi niya, ay, okay yung kita na. Okay yung compensation ng company Boom. Okay okay tamang-tama. Kasi mahina yung income ko ngayon na kailangan ko ng extra income. Doon mo siya talagang i-close. Doon mo siya ihataw. Ngayon, sa products, baka, ay, saktong-sakto, kailangan ko ng products. So, ang good news, kung ano yung sasabihin mo sa kanya, lalo na sa closing, eksaktong-eksakto sa kailangan niya. Di ba? Simple lang, di ba? Pero very, very powerful. Ito yung nakatulong sa akin paano ako nakakapag-close. Di ba? And, ano pa idadagdag ko dyan? So, sa closing, and bukod doon, kumbaga ang ginagawa ko, para malaman ko, kung itong kausap ko is maku-close ko ba ngayon, ito yung isa pa sa ginagawa ko. Tinatanong ko sa kanya kung nagustuhan niya, kung ano yung pinaka nagustuhan niya, and then yun sinasabi niya. And after nun, tinatanong ko pa kung i-rate mo, ito yung isa sa mga paborito kong ito yung isa sa mga paborito kong closing technique ko na simple lang, actually super simple. Kasi para sa akin, ang pinaka-importante yung intro Yung body, para lang maipakita ko sa kanya kung ano yung kailangan niya. Diba? Pero nasa sa kanya na yun kung go siya o hindi. Pero based my experience, pag nagawa ko to ng tama, sunod-sunod na yan. Tama na lahat. Mataas ang rate na mako-close na natin siya. Ayan. Okay, so, kumbaga, ito yung isa sa mga sinasabi ko. Kumbaga, ito yung isa sa mga sinasabi ko. Kung i-rate mo yung sarili mo, kailan mo gustong simulan yung negosyo? 1, hindi ka talaga interesado. 1 to 6, hindi ka interesado. Or 6 to 10, willing ka nang magsimula.
anong number ka. Yun ang isa sa mga ano mo. 1 to 6, hindi siya interesado, hindi siya kumbaga kapag yun ang pinili niya, ayun, sabi mo lang, thanks for your time. Kumbaga wag kang maano na kung hindi ba siya, kung ayaw niya ba, wag kang matatakot. Wag kang matakot. Wala lang, at saka don't emotional attach. After presentation, don't emotional attach. Kapag 1 to 6 ang ano niya, go, di ba? Sabi mo lang, thanks for your time, and chinek mo yung opportunity ko, yun lang, di ba? Simple lang. Pero kapag ang sinagot niya 7, 8, yun, di ba? O kaya 10, magsimula na yun ngayon. Ang gagawin mo, hiramin mo yung credit card niya, baka pwede nang i-swipe. Or papili, kung may package kayo, anong package yung gusto niya? Yun ang tatanungin mo. So, close na yun. Di ba? Simple lang. Di ba? So, kapag sinabi naman mga 7 or 5, ay 7 or 8, ilang sinabi niya. Kasi isip pa, di ba? Nag-isip pa. Kasi, ano lang, 7 or 8, di ba? Ang sunod na tanong mo dyan, ang sunod na gagawin mo dyan, okay, so ano pa yung nawawalang dalawa, kung sabi niya 8, di ba? Para maging 10, ano pa yung kailangan nating dalawa para maging 10 yung sagot mo? Yun lang. Di ba? Ay, kasi wala pa akong pera. O, sige. So, okay, so kapag may pera ka na ba, kapag may pera ka, willing ka na magsimula? O yun, tapos tanungin mo na kung kailan, di ba? Simple lang. Actually, kumbaga, itong mga strategy na to, may mga script din to. So, kapag natutunan mo siya ng tama, mas madali, yung closing a deal, kumbaga, mas madali. Kumbaga, for tonight, ito muna yung topic, ito muna yung ibabahagi ko, i-share ko sa iyo ngayon. So, recap tayo. First, intro. So, hanapin mo yung needs, wants, desire, problem niya. Body, para ma-identify, ito lang yung i-identify mo kung ano needs niya. And then body, ipoprovide mo yung kailangan niya. Ipe-present mo kung ano talaga yung kailangan niya. And then, pag nakita mo na, close mo na. So, ganoon lang siya kasimple, di ba? So, okay. Kumbaga, kung may napulot ka sa pinaresan ko ngayon, please like, share, comment this video. And kung gusto mo pa makita yung mga video training na mga gagawin ko pa, please subscribe to my blog, okay, to my website. Dito sa may bandang kanan mo. Please subscribe to my blog. Dito sa may kanan mo, dyan mismo. So, enter mo lang yung name mo, yung email, and syempre yung number mo. So, ipapadala ko sa iyo yung mga video training na nakatulong sa akin paano ko na-hit yung first million ko dito sa network marketing business. Okay, so thanks for watching. Bye-bye!